Umiyak siya ng umiyak dahil hindi na siya narinig pa ni Lucas. Nakaalis na ang kotseng sinasak nito at naramdaman niya ang takot na hindi niya na to makikita pa. Lucas! Humagulgol siya habang nakatalungko sa gilid ng kalsada. Nakayuko ang ulo at ang mga kamay, tinakip sa kanyang mukha. Iyak siya ng iyak na parang wala ng katapusan, ngunit may biglang tumapik sa kanyang balikat. Ayaw niyang tingnan kung sino yon, wala siyang pakialam. Princess? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Di niya alam kung guni-guni lang ba niya o talagang nandito sa tabi niya ang taong iniisip niyang may-ari ng boses. Ayaw niyang magangat ng tingin, baka mamaya lalo lang siyang masaktan. Princess? Muli niyang narinig ang boses and this time, isang pamilyar na mga bisig ang bumuhat sa kanya. At sa pagkakataong to alam niya, hindi lang to isang guni-guni lamang. Bigla siyang nagangat ng tingin. Lucas! Ito lang katagang nasambit ng kanyang mga labi at pumulahaw siya ng iyak habang nakasubsob ang kanyang ulo sa matipuno nitong dibdib. Pinasok siya nito sa kanyang kotse sa passenger side, saka ito umikot sa driver's seat. Lucas, akala ko umalis ka na. Umiiyak pa rin niyang wika. Don't cry anymore, babe. Sabi nito at pinahid ng mga daliri ang mga luha niya. Pagkatapos, tinignan siya ng lalaki. Pinalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Narinig kong sumigaw ka kaya ako huminto sa unahan at iniwan ang kotse ko doon. Papakuha ko na lang yon kay mga Sebastian. Tumitig to sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Anong sabi mo kanina? Tanong nito. Wala nang dahilan pa para itago niya ang kanyang nararamdaman. Mahal kita, Lucas, and I miss you so much. Madamdaming sabi niya, at siya na yung kusang yumakap sa lalaki. Did I hear it right, princess? Mahal mo rin ba ako? Tumangulang siya at saka tumitig sa lalaki. Hinaplos niya ang pesi nito at siya na mismo ang nag-initiate ng halik. Nagtagal ang halikan nilang yon at nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila kinapos ng hininga. Mahal kita, princess. Mahal din kita, Lucas. Muling naghinang kanilang mga labi at ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nila kayang paglabanan pa. Ipinagkaloob niyang muli ang kanyang sarili para sa lalaking minamahal. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso at ang tanging hiling niya ay wag nang matatapos ang sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. So hindi kayo nagkabalikan ni Colleen? Curious sa tanong niya kay Lucas habang nakaunan siya sa braso nito. Katatapos lang nila sa mainit na pagdiniig kaya pareho pa silang hubot-hubad na nakabalot lang ng kumot ang kanilang mga katawan. Of course not. Imposible na mangyayari yon, princess. Actually, friends na kami ni Colleen. Babalik na siya ng France ang susunod na linggo at doon na siya maninirahan. Tanggap na niyang wala na kami kaya para mas mabilis daw niya ako makakalimutan, siya na lang ang kusang lalayo. Ikaw, ba't ka sumama sa kapatid ko kanina? Tanong nito at bigla humarap sa akin. Na-bored kasi ako eh. Hindi ka kasi nag-text or tumawag sa akin simula nang umalis ako ng mansyon. Bakit nga ba, Lucas? Tanong niya. Nag-alanganin kasi ako eh. Baka hindi mo na sagutin ang tawag ko. Actually, hinintay ko naman na mag-text ka pero hindi mo rin naman ginawa. Kaya naisip ko na baka wala ka talagang nararamdaman para sa akin? Pagpapaliwanag ng lalaki. Ganun ba? So pareho para tayo naghihintay kung sinong maunang mag-text at tumawag? Sabi niya. Tumango ang lalaki. Kinurot niya to sa tagiliran ngunit hinuli nito ang kamay niya at hinalikan. Ngunit nang biglang sumagi sa isipan niya ang tungkol sa Facebook post ni Colleen, natigilan siya. Anong iniisip mo, babe? Naisip ko lang ang tungkol sa post ni Colleen. Biglang kumunot ang noo ng lalaki dahil hindi nito naintindihan kung anong ibig sabihin ng dalaga. Ilang araw na rin kasi itong hindi nagla-login sa kanyang Facebook account kaya wala na itong anumang update. Hay nako, tingnan mo na lang kaya. Aniya at saka inabot niya ang cellphone na ipinatong sa ibabaw ng bedside table. Nagpunta siya sa kanyang Facebook account, hinanap ang recent post ni Colleen. Ngunit wala na ron at sa tingin niya, dinilit na ito ng babae. Oh, wala naman 'di ba? Sabi ni Lucas. Nandito yun kahapon, nabasa ko. Inulan nga ng maraming comments eh. Bakit? Ano pala yung post na yon? Pictures din yung dalawa ni Colleen at ang ganda ng caption ha. Finally, you're free. I'll take you back. Sabi niya. Ganun ba?
Kalimutan mo na yun, babe. Wala lang siguro yun sa kanya. Tingnan mo, wala nang post. Sabi ng lalaki sabay apos ito sa kanya. Basta lagi mong tatandaan, babe, na mahal kita. Seryosong sabi nito sabay halik sa kanyang noo, ilong at labi. Corny? Nakangiting sambit niya. Ah, ganun ba? So corny pala ha? Kiniliti siya nito sa tagiliran kaya sigaw siya ng sigaw habang tumatawa dahil madali lang talaga siyang nakikiliti. Hindi pa nakontento ang lalaki at kinagat-kagat pa ang kanyang tenga. Lucas, tama na. Suko na ako, hindi ka na corny. Sabi niya sabay taas ng kanyang kamay. Tawa naman ng tawa ang lalaki dahil sa reaksyon ng kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang minuto, sumeryoso na ito at muli na namang tumitig sa kanya. You're the best thing that ever happened to me, princess. I love you so much. Biglang buong pagsuyong sambit nito. I love you too, Lucas. Muli silang naghalikan hanggang sa lumalim ulit iyon at minsan pa'y muling pinag-isa ang kanilang mga katawan. Mars, anong oras ka umuwi kagabi? Di na kita napansin eh. Tanong ng kanyang kaibigang si Faye nang mag-agahan sila. Actually, Mars, kanina madaling araw lang ako umuwi. Magkasama kami ni Lucas sa isang hotel. Walang kiming wika niya. Si Lucas lang kasama mo? Eh, ba't si Amir nagaya sa'yo kagabi ng dinner date? Paanong si Lucas na naging kasama mo? Nagtatakang tanong ni Faye. Sinalaysay ni Princess sa kanyang kaibigan ang totoong nangyari. At nang mabanggit niya ritong sinabi niya na sa lalaki na mahal niya ito, bigla itong napatili. Buti na lang natakpan niya ang bibig nito. So kayo na, Mars? Excited na tanong nito. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagkain. I'm so happy for you talaga, Mari. Congrats at may jowa ka na. Nanunuksong sabi niya. So ikaw, kailan mabalak magka-boyfriend? Tanong niya. Umiling-iling lamang kanyang kaibigan at di na siya nag-insist pa. Napakasaya ang bawat araw na nagdaan para kay Princess dahil kay Lucas. Kahit di na sila magkasama sa mansyon, ngunit araw-araw naman silang lumalabas para kumain. Marami mang trabaho sa bangko, ngunit lahat nagiging magaan lang sa kanya dahil may nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Kaya tuloy ang pinlano niyang pagre-resign sa trabaho, hindi na tuloy dahil may dahilan na upang mamalagi siya sa Maynila. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pagnanais ni Amir na makipagbalikan sa kanya. Palagi pa rin tong tumatawag, nagte-text at kung minsan, nagpapadeliver ng mga bulaklak sa apartment na kanyang tinutuluyan. Hindi pa naman niya sinabi dito na sila na ni Lucas dahil gusto niya, personal niyang sasabihin kay Amir. Kaya na minsang iyain siya ng lalaki para kumain sa labas, nagpa-unlock siya. Pero syempre, sinabi din niya kay Lucas at baka mamaya magkagulo pa sila. I'm sorry, Amir, pero wala na talagang second chance sa ating dalawa. Mahal ko si Lucas kaya sana maintindihan mo. You can find another woman na nararapat para sa'yo. I wish you good luck. Diretsahang sabi niya nung makatapos na silang kumain. Para namang pinipiga ang puso niya nang tingnan niya ang reaksyon nito. Nakakaawa nga talaga ito, pero iba naman ang awa kaysa pag-ibig. Masakit din para sa kanya ang tuluyang magpaalam sa lalaking minsan na naging bahagi ng kanyang buhay. Princess, please, nagmamakaawa ko sa'yo. Tanggapin mo ulit ako ay pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa pagkakataong ibibigay mo. Magpapakatino ako at hindi matutukso pa sa ibang mga babae. Sabi nito kasabay ng pagpatak ng mga luhas sa mga mata nito. Ngayon lang niya nakitang umiyak ang lalaki sa harap niya, kaya masakit sa kanyang pakiramdam. Kung sana dalawa ang puso niya, subalit kailangan niyang magpakatatag sa kanyang desisyon. Ayaw niyang masaktan si Lucas, pero ano tong damdaming nararamdaman niya para kay Amir? Kung awa nga lang to, bakit nasasaktan din siya? Bigla siyang napapitlag nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Princess, just one last chance, please? I'm sorry, Amir, sagot niya. Pero hindi siya nakatingin sa mga mata nito dahil natatakot siyang madaig ng anumang emosyon para sa lalaki. Amir, aalis na ako. I'm really sorry pero boyfriend ko ng kapatid mo. Just be happy for us. Aniya saka siya tumayo at lumabas ng restaurant. Narinig niyang tinawag nito ang pangalan niya pero hindi niya na to nilingon pa. Na makapasok na siya sa kanyang kotse, doon niya na naibuhos ang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Napahikbi siya at maya-maya napahagulhol. Masakit sa puso niyang tuluyan ng pakawalan ang lalaking una niyang minahal.
Umabot din ng ilang minuto ang pag-iyak niya bago siya nahimasmasan at nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, pinaandar na niya ang kotse at dahan-dahang pinatakbo. Hi Mars, kamusta ang pakikipagkita mo kay Amir? Ba't namumulay ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Ano nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Faye na makarating na siya ng apartment. Ganito talaga ang ugali ng kaibigan niya. Hindi ito naubusan ng mga tanong. Daig pa nito ang isang investigador. Mars, pwede ba pagpahingahin mo muna ako? Sabi niya saka siya pumasok ng kwarto ngunit nakasunod pa rin sa kanya si Faye. Tahimik itong nakaupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan siya nitong nagbibihes. Buntis ka siguro Mars, no? Lumalaki ang bilbil mo. Nakangiting pa na sa kanya na kaibigan. Hindi, medyo madami na kain ko pero... Pero ano Mars? Ano nangyari sa pag-uusap ninyo ni Amir? Sinabi ko na sa kanya Mars, hindi talaga kami pwede dahil boyfriend ko ng kapatid niya. Kaya nga lang, di ko talaga mapigilang masaktan eh. Lalo na nung nakita ko siyang umiyak, ang sabi niya. Hay nako Mars, huwag ka nang magpapadaig dyan sa nararamdaman mo ha. Mag-focus ka lang kay Lucas, wika ni Faye. O siya magpahinga ka na at huwag mo nang isipin pa si Amir. Dagdag na sabi ng kanyang kaibigan saka to tumayo at lumabas ng kwarto. Nang mapag-isa na lamang siya, di pa rin mamaglit sa isipan niya ang kanyang dating nobyo. Natatandaan pa niya kung gaano ito nalungkot sa pagtatapat niya rito. Nanatili pa sa kanyang alaala kung paano ito umiyak habang nagmamakaawa na bigyan to ng huling pagkakataon. Nasa ganon siyang pag-iisip nang tumawag si Lucas. Agad niya tong sinagot na hindi pala ito na text na nakauwi na siya ng apartment. Hello babe, kamusta? Nasa apartment ka na ba ngayon? Tanong ng lalaki. Yes babe, sorry hindi kita na-text kaagad, kakarating ko lang, aniya. Kamusta? Ayos. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa pag-uusap ninyo ng kapatid ko? Okay naman, sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa ating dalawa. That's good, take some rest now. See you tomorrow. I love you, good night, sabi ng lalaki. Good night babe, I love you too. Malapit nang maghating gabi ngunit ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Di niya alam kung bakit balisang-balisa siya. Patuloy ang pagkabog ng dibdib niya at kadalasan kapag ganon kalakas ang tibok ng puso niya, meron talagang masamang mangyayari. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone upang subukan tawagan ang kapatid niyang si Bella. Matagal matulog ang kapatid niyang yon dahil masyado tong diligent sa pag-aaral. Lagi nagsusunod ng kilay para mas ma-maintain ang grado. Pangarap ng kapatid niyang maging cum laude kaya patuloy na nagsusumikap sa pag-aaral. Hello ate, bakit napatawag po kayo? Tanong ni Bella. Sa tono ng salita nito parang wala namang nangyaring kakaiba. Hindi kasi ako makatulog, kaya naisipan kong tumawag sa'yo. Kamusta pala kayo dyan? Si tatay at nanay tulog na ba? Tulog na po sila ate, maayos naman kaming lahat. Si Isis kanina pa tulog yun, alam mo naman yung batang yun, masyadong matakaw sa tulog. Okay. Sige Bella, ikamusta mo na lang ako sa kanila lahat saka ikaw, huwag ka masyadong magpuyat. Paalala niya rito. Oo ate, sige po. Good night, sabi nito. Patuloy pa rin sa pagkabog ang kanyang dibdib kahit tapos na silang mag-usap ng kapatid. Tumayo siya at lumabas ng kwarto para minom ng tubig. Hindi talaga siya mapakali. Iniisip niya, wala naman sigurong nangyaring masama kay Lucas kasi nakausap pa niya to kanina. Matapos yung uminom ng tubig, bumalik na siya ng kwarto. Hihiga na sana siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung sinong tumatawag dahil di naman nakarehistro ang number. Hello? Sabi niya. Hello, is this Miss Princess de la Cruz? Boses na isang babae ang nasa kabilang linya. Yes po, sino po sila? Pangalan at numero niyo po kasi nakalagay sa contact person ni Dr. Amir Castillo. Nandito po siya sa St. Luke's Medical Center, ma'am. Nadisgrasya kanina lang ang sinasakyan niyang kotse at kasalukuyan po siyang nasa emergency room, sabi ng babae na nasa kabilang linya. Oh God! Bigla siyang napahagulhol. Kamusta po siya ma'am? Umiiyak niyang tanong. Marami pong nawalang dugo sa kanya ma'am. 50-50 po ang chance ng survival, pero ginagawa po namin ang lahat ma'am. Mas lalo siyang napahagulhol. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alalang-alala siya sa kalagayan ni Amir. Kailangan niya itong puntan sa ospital. Kaya kinuha niya ang kanyang bag at dali-daling lumabas ng kwarto. Iyak pa rin siya ng iyak kaya narinig to ni Faye sa kabila. Mars, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Nasa ospital si Amir Mars. Na-aksidente ang kotse niya.
Patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Di niya na nakuha pa anong sinabi ni Faye dahil nagmamadali siyang nanaog at nagtungo sa garahe. Pumasok agad sa kanyang kotse at mabilis pinaandar. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang luha habang binabaybay ang daan papunta ng St. Luke's Medical Center. Tayong usal lang niya na sana makaligtas sa panganib si Amir dahil hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may mangyayaring masama dito. Alam niya dahil sa kanya kaya nadisgrasyang lalaki. Nang makarating siya ng ospital, dali-dali siyang bumaba na sa sasakyan at lakad-takbong nagtungo sa information desk. At nang matapos may turo sa kanyang emergency room, nagtuloy-tuloy na siya and this time, tumatakbo na talaga siya para marating agad ang ER. Masyadong napakalaki ng ospital kaya hindi agad natunto ng emergency room. Mali pa lang napasukan niya kaya natagalan siya bago siya nakarating dito. Patuloy pa rin ang pagkabog ng kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong to, di lang basta kaba ang nararamdaman niya kundi takot. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. No, hindi niya makakayang mawala ang lalaki. Gusto niyang mabuhay to para masabi niya rito na hanggang ngayon, mahal pa rin niya ito. Mahal pa rin niya si Amir. Kahit anong pilit niyang kalimutan to, ngunit di niya talaga kayang kalimutan. Habang naghihintay siyang may doktor o nurse na lalabas mula sa ER, nagkaroon ng pagtatalong kanyang isip at puso. Mahal niya si Lucas, ngunit mahal din niya si Amir. Ayaw niya tong mawala sa buhay niya. Pagkaraan na ilang sandali, lumabas ang isang doktor mula sa ER, kaya agad niya tong sinalubong. Dok, kamusta pong pasyente? Tanong niya. Kaano-ano po kayo ng pasyente, ma'am? Kaibigan niya po ako, Dok. Tungod niya. Tumungo ang doktor, tumingin sa kanya. Seryosong mukha kaya't lalo siyang nag-alala sa kalagayan ng lalaki. Laking pasalamat niya na sabihin ng doktor na ligtas na sa panganib si Amir. At kahit maraming dugo ang nawala, buti na lang at naabunuhan kaagad. Narinig niya ang pag-uusap ng doktor at ni Madam Lauren dahil hindi pa siya umalis sa kinaupuan hanggat di nalalaman ang totoong kalagayan ng lalaki. Pagkatapos niyang malaman ang sitwasyon nito, nagmamadali siyang umalis kasi ayaw niyang magkita na naman sila ni Madam Lauren. Baka may sabihin tong di maganda sa kanya at di siya makapagpigil. Sapat nang nalaman niyang ligtas na sa panganib si Amir at kung may masama pang nangyari dito, di niya talaga mapapatawad ang kanyang sarili. Palabas na siya ng ospital nang bigla niyang masalubong si Lucas sa may pintuan. Halatang nagulat to na makita siya. Princess, nandito ka pala? Galing ka ba doon sa ER? Seryosong tanong nito. Sa tingin niya, hindi naman to nagagalit. Alalang-alala nga lang to para sa kanyang kapatid. Oo, Lucas. Naroon na rin ang mommy mo. Sorry, hindi ako It's okay, babe. I understand. Sagot nito. Tsaka ngumiti to ng bahagya sa kanya. Uuwi ka na ba? Tanong ng lalaki. Tinangoan lang niya to at pagkatapos, nagpaalam na tong tutuloy na sa loob. Mars, nandito ka na pala. Wika ni Faye nang makarating na siya ng apartment. Hindi niya akalaing lumipat ito sa sofa at doon natulog. Mars, bakit dito ka natulog? Tanong niya. Siyempre, hinintay kita. Pasensya na hindi kita nasamahan. Inaantok pa kasi ako kanina eh. At nagmamadali ka namang umalis, sabi nito. Kamusta na pala si Amir, Mars? Ligtas na sa panganib, Mars. Buti na lang at nasalina ng dugo. Tugon niya. Ano daw ang sanhi ng aksidente? Curious sa tanong ni Faye. Lasing daw, Mars, kaya hindi na kontrol ang manibela at bumangga sa poste? O siya, matulog ka na. 2:00 pa naman na madaling araw. Mag-usap na lang tayo mamaya, sabi ng kanyang kaibigan. Tumango naman siya at nagtungo na sa kwarto. Biglang nagising si Lucas dahil sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. Tiningnan niya saglit ang orasan at malapit nang mag-12. Pero sino tong tumatawag sa kanya ngayong 10:00 na ng gabi? Bumangon siya at kinuha ang cellphone na nilagay sa ibabaw ng drawer niya. Nakalimutan niya tong ilagay sa bedside table kanina. Nang mabasa niyang pangalan ng kanyang ina na nag-flash sa screen, agad niya tong sinagot. Hello mom, ba't nabatawag ho kayo? Tanong niya. Narinig niyang umiiyak ang kanyang ina kaya tinanong niya kung anong nangyari. Nasa ospital ang kapatid mo. Tumawag sa akin ang kaibigan kong doktor sa St. Luke's at kasalukuyang nasa emergency room ngayon si Amir. Nabangga ang sinasakyan niyang kotse. Emosyonal na sabi ni Madam Lauren. Nabigla siya sa kanyang narinig. Kapatid niya ang nadisgrasya kaya normal lang na mag-alala siya sa kalagayan nito.
Mom, papunta na po ako sa ospital ngayon din. Pagtapos niyang sabihin niyon, nagmamadali siyang nagbihis at agad na lumabas ng kwarto. Mabilis na pinandar ang kotse habang binabaybay ang daan papunta sa St. Luke's Medical Center. Pagkaraan na ilang minuto ay nakarating na siya sa ospital. Pagkatapos may park ang kotse niya, agad na pumasok siya sa entrance door. Nagtuloy-tuloy siya sa pagpasok papunta sa ER. Sa may hindi kalayuan ay agad na lumabas at nabigla siya na makita niya si Princess. Nakaupo sa mahabang upuan sa labas ng ER. Nakayuko ito, halatang umiiyak. Alam niya na labis itong nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid dahil dito may konting kirot siyang nararamdaman. Hindi siya lumapit, sa halip tinignan lang niya ito mula sa malayo. Alam niyang di siya nito pansin dahil nakayuko lamang ito habang patuloy pinapahid ng luha sa kanyang mga mata. Gusto niya tong lapitan ngunit nag-aalangan siya kaya lumabas na lamang muna siya. Yun naman ang pagdating ng kanyang ina. Halatang balisa ito at tumingin lang to sa kanya. Pagkatapos tumakbo papunta sa emergency room. Pagkalipas na ilang minuto, nakita niya through the glass door na papalabas na exit door si Princess. Ayon niyang paghalatang nakita niya na to sa loob kaya nagkunwari siyang nagulat nang magkasalubong sila sa may pintuan. Namumula at namamaga ang mata nito kaya natitiyak niyang labis tong umiyak kanina. Sorry Lucas, hindi mo lang ako Di niya na ituloy ang kanyang sasabihin dahil agad siyang sumabat. Naintindihan naman niya na labis tong nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Alam din niyang hanggang ngayon may damdamin pa rin ito kay Amir. Kahit manasasaktan siya, kailangan niyang maging mahinahon dahil ayaw niyang magtalo na naman silang dalawa ng dalaga. Matapos itong magpaalam, uuwi na, tumuloy na rin siya sa loob. Nagising si Princess sa tunog ng kanyang alarm clock. Sinadya niya talagang magpa-alarm ng alas 6 dahil baka hindi siya makagising ng maaga. Kailangan niyang pumasok sa trabaho dahil maraming clients ngayon sa Banco de Oro. Kailangan nandun lahat ng mga teller. Napakasakit ng kanyang ulo dahil kulang na kulang siya sa tulog. Bumangon siya at kumuha ng gamot sa medicine cabinet. Pagkatapos, kinuha niya ang towel at lumabas ng kwarto. Mag-half bath na lang siya at di na muna maliligo. Napakatamlay ng kanyang pakiramdam, para siyang mahihilo. Mars, okay ka lang ba? Bakit ang putla mo? Tanong ni Faye na kasalukuyang naghahanda ng kanilang pagkain. Ha? Wala Mars. Masama lang pakiramdam ko. Maagap niyang tugon. Kung masama ang pakiramdam mo Mars, wag ka na lang munang pumasok. Pagpapaalam na lang kita sa manager natin. Okay lang talaga Mars, promise, sabi niya. Hindi na nagpumilit pa si Faye sa halip na kumain na lamang sila. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at nagbihis ng uniform. Nang matapos siya sa pag-ayos ng kanyang sarili, bumaba na sila ni Faye at nagtungo sa nakaparadang sasakyan. Mars, may tanong lang ako sa'yo ha. Mahal mo ba si Amir? Tanong ni Faye. Yes Mars, pero mahal ko rin naman si Lucas aniya. Aba Mars, hindi naman maaaring silang dalawa, di ba? Isa lang talaga ang kailangan na piliin mo. Hindi ko alam Mars naguguluhan ako. Pareho ko silang mahal at hindi mo alam kung sino sa kanilang dalawa, di ba? Tanong niya. Tumango lamang siya at nagkaroon ng konting katahimikan hanggang makarating sila sa Banco de Oro. Lunch break na nag-aya silang lumabas kay Faye dahil nagugutom na siya. Ngunit laking gulat niya na makasalubong nila sa daan si Colleen. Buti at naabutan kita. May sadya akong naka-importanting bagay para sa'yo. Saad nito, habang nakataas ang isang kilay na parang nanguuyam. Hindi niya inakalang pupunta to ng personal sa kanya at base sa ekspresyon ng mukha nito, meron talagang importanteng kailangan sa kanya. Doon tayo mag-usap sa restaurant? Mabigat na sabi nito. Agad naman siyang tumalima at pinauna na lamang niya si Faye. Habang silang dalawa ni Colleen naglalakad papunta sa isang restaurant na malapit lang sa bangkong kanyang pinapasukan. Pagdating nila doon, agad silang umupo sa magkaharap ng table. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong sabihin sa iyong buntis ako at si Lucas ang ama. Sabi nito, kaya sinasabi ko sa iyo mas mabuti pang makipaghiwalay ka na kay Lucas dahil magpapakasal na rin kami sa lalong madaling panahon. Naumid ang kanyang dila.
Biglang sumikip ang kanyang dibdib at mga luha dahan-dahang tumulo sa kanyang mga mata. No, hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Hiyaw niya. Gusto mo ng pruweba? Pues ito, tingnan mo, sabi ni Colleen. Tiningnan niya ang mga pictures na nakalapag sa mesa. Si Lucas kasama si Colleen sa loob ng kwarto, parehong hubot-hubad. Pagkatapos nakita niya ang isang papel kaya dinampot niya ito at binasa. Oh no, Colleen is 4 weeks pregnant. Hindi niya na kayang pigilan ng emosyon na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at nagmadaling lumabas ng restaurant. Ayaw niya nang magtagal pa ang pag-uusap nila ni Colleen. Masyado nang masakit sa kanyang pandinig, lalo na masakit sa kanyang puso. Nagmamadali siyang pumasok sa bangko at nagtuloy sa ladies' room. Doon niya ibinuhos ang matinding kalungkutan na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Mars, okay ka lang ba? Tawag sa kanya ni Faye. Mars, buksan mo ang pinto. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito habang kumakatok ito sa pintuan ng ladies' room. Maya-maya'y lumabas na siya, ngunit biglang nagdilim ang kanyang paningin kaya huminto siya. Mars, okay ka lang? Tanong ng kanyang kaibigan. Mars! Yon ang huling salitang kanyang narinig at pagkatapos nun, hindi niya na alam ang sumunod na nangyari.